Nagsara na yung opisina. Ngayon, ang panghahawakan ko na lang yung comedy. Yun na lang yung pinakahuling baraha ko na lang. Kasi hindi naman laging agad-agad nandun na yung pera eh. Oo, totoo. Mahabang It's a months. process. So, meron akong partner noon. Tapos, manganganak siya. Kaso wala kaming pang bayad ng ospital. So, yung pinaka-lowest point, kasi Pecha de peligro talaga ang sumayaw lang atake. ako sa doktor. Ganito na lang po kaya kong gawin eh. Pero sana, Sabi ng doktor, sabi dali sa niya- Mandaluyong to. sabi niya gano'n. Sabi ng doktor, dagdagan pa natin sakit ng mama mo. Para Kaya nga mag-relax. nandun yung term ng pecha de peligro. May days lang bago dumating yung sahod para ka maging mahirap. Tapos mayaman ka na ulit pagdating ng... Apakayabang mo na naman. Kasi ngayon sa Union Digital Bank, meron sila only free na usap transfers. Grabe, parang hindi na... Shut up! Ang daming notifications! Due date na naman! Welcome to Petro de Peligro Podcast, ang tambayan mo para sa real talk sa hustles, rackets, budgeting, at lahat ng diskarte para makasurvive sa Petro de Peligro. Kaya mo! Hosted by Poca and Charut. Brought to you by Union Digital Bank. Welcome back! Pecha de Peligro! Okay lang ba yun? Okay lang ba Bakit yun? ang taas ng energy? Sorry. Kasi good news, Charot, we are in season 2 na. Thank you po. Yes. And Binakuha niyo ulit kami. maraming salamat. Sobrang dami nating episodes last season Oo, di ba? Parang Umabot mabibilang ng sa isang 4. kamay. Sa isang kamay lang. Umabot ng 4. Kamusta ka naman? Kamusta ka naman? Ako okay naman dahil dun sa season 1 natin, dami ko na din napundar. Talaga? Yes. Like? Mga damit lang. Kasi ni-require tayo magsuot ng ganito. Nagsando na ako. Ikaw, anong mga nagbago? What changed? Ayun, single. Ay! Mali! Hindi natin i-open yan dito. Pang pera ang topic natin dito. Okay. But anyway, I would like to reintroduce myself. I am Poca. And I am Charut. And together we're Chaka! Ang ganda. Oh, bakit ng kombi? At dahil dyan, At dahil season 2 na tayo, syempre, 2 din ang guests natin. dalawa ang guest namin. Kasi nag-request kami last time na pwede ba yung conversational, yung magiging guest natin, yung nakaranas talaga ng Pecha de Peligro. Oo. So sila yung inuna. Ito yung binigay sa atin. Sabi, ito perfect sa listahan nyo. Well, two of the most iconic podcast people in the country, my little ladybug. Top comedy podcast Hala, lang top. naman. Ala, gusto ko yan. Gusto mo top ka din ba? Top Hindi, podcast. ako medyo, hindi pang bangko yung usapan natin. Hindi pang bangko. Ang pangit. Okay, ito na. Let's welcome James and Nonong ng The Cool Pod! Season 2 energy! Yes! Ba't para pa Miss Universe yung atake yung dalawa? Asan kayo? Sabi niya, bumulang pa sa akin, energy. Grabe. Nag-read lang ako ng lips niya. Pero, Yung eto, energy. good morning ba? O magandang araw sa inyo? Baka... Mali pa yung adlaw. Yan. Sabi nga sa mga networking, laging good morning. Laging good morning. Good morning. Sa Makadiri. Yan. Well, anyway, welcome you guys sa Pecha de Peligro podcast namin. Maraming salamat at kami inyong pinaunlakan. Yes. Nagpapasalamat din kami at kami ang inuna nyo sa mga mahihirap. Unang-una sa pila sa 4-piece. alam nyo talaga kung anong pinagdaanan namin. Alam natin yan. Kung makikita nyo, kung papalitan nyo lang to ng sando short, mukha kaming nasa 4-piece. Totoo, yung mga itsurang ganito. Mini-maintain namin to para at least, di ba, nandun pa rin nasa market pa rin. Kaya pala medyo nakakwelyo tayo ngayon. Oo. Sa likod nga ng t-shirt ko nakalagay tupad. Kaya pala may hawak kang walis kanina. Well, anyway, kamusta kayo? Kamusta ang comedic scene these days? Ito, bankrupt. Pakilan na to? Gusto naman agad Kaya pasukin naghahanap yung kami topic. ng racket. Oo. Ito nga ang isa sa mga magsasalba sa buhay namin. Ay, hindi, ano to,
ex-deal to eh. Kala ko 5 million ang bayad dito. Nako! Ibaba namin ang ex-deal. Hindi pwedeng ex-deal to kasi may naghihintay yung angkas ko sa labas. Nakakaloka. Pero ayun, ano bang pinagkakaabalahan natin ngayon? Syempre, of course, yung pinakasikat na podcast, The VinFast, The Cool Pals, na nakapag-guest na rin kami Oo, together. nakapag-guest na kami kaya So outside, feels like home. Kuya Nong. Ako, ngayon, bumalik ako bilang gamer. Ngayon. Akala ko gay bar. Akala ko bumalik ako bilang gay Oh bar. my God. Happy Pride Month, Kuya Nong. Papunta na dun eh. Kumbaga parang mamimili ako, gay bar or gamer. Gay bar. Parang mas matimbang yung gay bar. Gamer. Gamer. Oo. Ano yung nila-live stream? Ganon? Trinay ko lang mag-live stream kasi sabi ko naglalaro na rin naman ako. So bakit hindi ko pa siya i-stream? Baka meron din makahanap ng kumbaga parang ang ginagawa ko ngayon at least parang inaano ko yung mga tao ng same interest sa akin. So ina-attract ko sila. Niche. Parang ganon. Oo. Parang ganon. Parang at least kasi parang napansin ko lang na pinipilit mo yung sarili mo dun sa ibang tao, nagiging siya basher. So Totoo inisip naman. ko kung hindi ko pinipilit yung sarili ko dun sa iba, hinahanap ko lang kung same interest. So baka mag-jive kami. Kasi ang content niya before yun, getting ready with me. Yung magsisimula siya naka-brief. Bakit sobra naman? Puro bacon pa, no? Hindi nag-work kasi yung brief ko nakalagay tupad. At aray, punong-puno ng merchandise ng tupad. Ang dami nang nakuha ng mga tupad. Bili po kayo ng tupad shirt, tupad pants, and tupad brief. Tupad apparels. Pero kamusta yung transition from doing your content before to live streaming gaming now? Kasi minsan sa totoo lang, kahit halimbawa tayo, may niche na tayo, let's say, comedy right now. Tapos biglang mag-shift ka into, let's say, cooking. Siyempre, yung nabuo mong community about comedy first, tapos biglang mag-shift ka sa Parang iba. back to zero. So, how's the traction? Masaya naman siya. Parang nakita ko lang din kasi ang dami natin nakausap ng mga influencers o yung mga nagko-content and nag-i-start din sila dun sa mababa pa lang din yung traction ng mga nangyayari. Pero parang naniniwala lang din ako dun sa ginagawa ko kasi nag-e-enjoy ako eh. So, mas enjoyment pa lang, Kuya Nonong. Wala pa sa pera to. Walang kita. Wala pa kita dito. Meron pa unti-unti pero hindi ko muna siya ginagalaw. Parang may mga gifts. Natutuwa ko pag may mga nagbibigay ng gifts. Saan ba yan? Saan ba ini-stream yung mga ganyan? Nung una sa Facebook ako nag-stream kaso lang medyo maraming si Meta eh. So ang ginawa ko Madaming restrictions. tapos nag-TikTok ako. Tapos nandun na pala lahat ng mga nanonood ng streams. So yun, nakakatuwa mas maraming nanonood doon at mas madaldal yung mga tao. Nagpa-ano nga ito nagpa-fundraising. Oh. Kasi may isang, ano ba yung nangyari doon sa fundraising na yun? Ayoko sana ikwento pero syempre nabanggit na rin ni Wag na pala. You brought it up. Oo, nahiya naman ako. Pero dahil finid niya na. Sobrang pot steerer naman Oo. talaga. Mamaya ka pa kasi. Hindi, talagang ganun. My friend. Oo. Alam niya, alam niya. Gusto ko kasi mga highlight nangyari. yung kabutihang loob ni Nono. Parang Okay. kulang eh. Di ba? Parang nakakaramdam din siya, since pinagdaanan niya yung Petsa de Peligro. Oo. Pag may isang taong nakakaranas din ng Petsa de Peligro, Ramdam tinutulungan. niya. Galing mo naman So what talaga. happened? Ang nangyari kasi Inutangan siya. so GoFundMe. hindi naman inutangan. So ang nangyari merong isang sabihin na natin Cool Pals na na-meet ko dun sa sa TikTok, nanood ako sa kanya. And yun, nag-usap kami doon, nagkaroon ng konting conversation. Tapos nanood siya sa akin sa stream ko. Nung nanood siya sa akin sa stream ko, tinuruan niya ako na dito ka na lang sa TikTok, may ganyan-ganyan, ganto ganyan. Tapos nabigla ako kasi nakita ko, nag-post siya na ang nanay niya ay nasa ospital. So parang naisip ko, parang ibalik yung yung pagiging niya sa akin. Good Samaritan Good niya sa'yo. Samaritan niya sa akin. Tanaw. Para pagtanaw ng balik ng kabaitan niya, nag-stream ako ng For a cause. For a cause. Kung ano man yung kitain, hindi man kumita ng sobrang laki, pero Yung thought. gusto ko lang din iparamdam sa kanya na meron kang kasama dun sa pinagdadaanan mo.
magkano yung kinita natin dun sa... Di, mababa lang naman yung kinita. Pero, ayun, sana makatulong. Kasi hindi ko rin alam kung paano rin makatulong sa kanya. Ang Of laki ng course it bili. did. Ang laki ng bili. Pero gusto ko lang din, siguro mas moral support na lang din na mahirap yung pagdadaanan mo. Kasi medyo mabigat dahil pag airmats talaga, di ba? Pag nanay talagang Yung heart mo medyo, nandun. ako din medyo mamas boy ako eh. So, yun, naramdaman ko rin yung struggle niya nun dahil nadaanan ko rin yung wala kaming pambayad ng hospital bill. Pecho de Peligro talaga Oo, ang sumayaw lang ako atake. sa doktor. Ganito na lang po kaya kong gawin eh. Pero sana, Sabi ng doktor, sabi dalhin sa niya- Mandaluyong to. sabi niya gano'n, sabi ng doktor, dagdagan pa natin sakit ng mama mo. Yung doktor pala nagde-decide. Siya yung nagde-decide. Idagdag na rin natin yung sakit mo. Oo, parang gano'n. Gusto ko yung sila. Pero hindi, maganda yung part na gusto mo yung ginagawa mo first, which is the gaming. Oo. Parang I think as a content creator, doon dapat tayo nag-i-start lahat eh. You have to do something. Actually, pag marami nga nagtatanong sa atin minsan, how to become a content creator. Syempre, lagi ko sinasagot yung look for something that you can do on a daily basis. Something that you can talk about every day, which is really nice. Kasi hindi naman laging agad-agad nandun na yung pera. Eh. Oo, totoo. Mahabang months. It's a process. Oo, It's a process. Nakikita kasi gugugulin. nila ata sa content creation yun, doon na sa part ng may money na. Pero yung investment at ginagawa mo siya na gusto mo lang, The things hindi we've pa nila done. nakikita. Actually, sa lahat naman ng bagay, hindi lang sa content creation, eh, di Oo. ba? Kahit sa mga trabaho mo. Totoo Yung isa, problema kasi sa mga Pilipino, gusto nila yung Instant. ang bilis-bilis nung Nagagalit ka. pag-angat. Galit naman tayo, Kuya James. Bakit ikaw ba, Kuya James? Ano naman, mo? Kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Buti na itanong mo yan. Grabe. Ang dramatic mo! Sobrang traumatic. Sabi mo kasi kailangan Naging Oo, old dapat podcast, so hindi dramatic eh. counseling. Dapat Natural mo may naman kurot. yung drama. Oo, sige. Kamusta pa lang eh. Pakilabas yung piano ko. Humingi ako. Meow, 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 meow. Recently, lang ako, na redundant ako sa work. Sobrang supportive naman ang friend mo. Hindi, ganun yung pinag-usapan na namin sa sakyan eh. Hindi kasi, ang pinagkakaabalahan ko ngayon, bukod sa Cool Pal, sa podcast, sa stand-up comedy, nag-wedding hosting din ako. Yan naman ang bago mong ganap So, ngayon. paano ka na redundant sa pagiging wedding Oo, host? kasi may day job. Hindi naman ako na redundant Akala sa ko sa pagiging pagiging wedding host. Dumating Marami ako- na pala kaming host. Hindi ka na pwede. Dumating ako, ay may nag-host na pala. Hindi ko pa nalaman, no? Nag-ano kasi ako, IT. May day job ako na ginugugol. 14 years tapos sinasabay ko yung stand-up comedy tsaka yung podcast. So, may 6 a.m. to 3 p.m. akong trabaho. Tapos after kong lumabas ng trabaho, yun, punta na ako sa Cool Pals or mag-stand-up comedy. Yun yung naging buhay ko from 2010 hanggang 2024. So, yun, talagang laging pagka kailangan ko ng magpunta sa may out of town na racket kami, maglilib ako sa office, sasabihin ko, oy, sakit, sakit. Oy, kawawa. Tatawag sa boss, uubo-ubo pa. Oo. Tapos yung ubo, labas yung dila. Diba ganon? Pangmatandang ubo. Pang-anim na buwang gamutan na. Pusa! Kawawa, di ba? Alam mo yung ubo na yung bumubuelo pa. Yung, Kawawa. Ay. yun. So, mga ganun. Never ko nagamit, ngayon ko nga lang nare-realize na parang, never ko nagamit yung leave ko sa bakasyon. Mas Bihira. work pa For rin. work Bihira. din. For work din. So, parang ganun lang din yung nagiging, nakasanayan ko na. Well, nung nakasanayan ko na siya, tapos bigla naman ako natanggal sa work. So, nawalan ako ng parang 6 a.m. to 3 p.m. ng buhay ko. Nawala. Yung doon. routine mo nagbago. Oo, A big routine. change. So, kailangan ko maghanap ng papalit dito kasi hindi rin naman ganun ka-lucrative yung podcasting at Ay, sorry sa, alam ko mahal ang bayad sa Ano inyo. ba? Nasa Malama mo buhay ko, podcast. maiyak ka. Sabi hindi naman pala lucrative ang podcast. Oo, hindi talaga. Ang content creation hindi naman ganun ka-lucrative. Kailangan mong kumayod pa rin. Hindi naman yan yung passive income na laging papasok. Yun pera. lang. Diba? Kailangan lagi kang magpo-produce din ng content. So, yung part na yon nawala sa akin. So, kinakabahan ako kasi bilang breadwinner din.
ano ka na naman? Lagi na lang Lagi ko na masingit lang sinasabi. na breadwinner. Sige, hindi na ako. Kailan ba Sige na. mananalo yung mga breadwinner na yun? Lagi na lang Eh, di ikaw nagwi-win na ng winner. bread. Sige, ano na lang ako, pabigat na lang yung pamilya ko. Hindi na. Yun na lang. Balik na rin natin ang sitwasyon. Pero yun nga, yung parang yung klase ng routine ko na wala. Tapos, yung kasabay kasi ng pagkawala ng routine, yung mindset mo na, ay, wala akong diretsong income na aasahan buwan-buwan. Yung stable ba na Oo. pasok? So, kailangan ko maghanap. Doon ko na-realize na, sige, suseryosohin ko na tong pag-wedding hosting. Hindi na lang siya yung pagka may nag-inquire lang, doon lang ako sasagot. Extra Parang lang. ipopromote ko na rin yung sarili ko na nag-wedding hosting. So, yun yung pumalit sa akin as day job. So, pagka may maganda nga na ngayon, nakakaraos na rin ako ulit eh. Kasi yung down payment pa lang ng mga kahit 1 year pa yung kasal. Nagda-down na. Nagda-down Wow. payment na. So, wala pang kasal, may pambayad na ako ng pera. Naibayad ko na yung pera. Sabi nga nila, minsan daw kapag sobrang aga nung bayan, tapos nandun sa mismong event, it feels like you're doing it for free. Kasi nagastos mo na lahat yung pera. Tapos, Oo. Mm. 50% nga lang 50%, dapat. syempre. It's also for you to secure the date. Mm-mm. Yeah. Yun. So, yun yung nairaos ko yung kaba nung time na nawalan ako ng day job Mm-mm. into something na, okay, sige, pwede na. Nagagamay ko na. And Mm. nakabalik ulit ako sa nakakaipon na ako ulit. Kasi the thing about corporate job is, hindi man siya ganun ka bouge when it comes to the salary and all. Pero at least alam mong during these days, may nakukuha kang gantong Oo. amount eh. Kumbaga yung security sa isip mo na, okay, may makukuha naman ako, okay na. Pero Mm-mm. once na umalis ka doon, medyo kailangan mo ng more assurance. Oo. Meron ka ng iniisip na, sa katapusan at saka sa 15. Mm-mm. May aasahan ako, so pwede muna akong yun nga, di ba? Para Kaya nga mag-relax. nandun yung term ng Petsa de Peligro. May days lang bago dumating yung sahod para ka maging mahirap. Tapos mayaman ka na ulit pagdating ng Apakayabang mo na naman. I have a question kay Kuya Nong. Anong ganap mo before you went into the comedic scene? Na pumasok ako sa isa. Dati kasi parang hirap akong maghanap ng kung ano yung gusto kong gawin. So, kuha-kuha ako ng mga course ng mga nursing, ganun, computer engineering, di ko siya matapos, ganun. Kasi di ko pala siya trip. So, naghanap ako ng, kung pwede man lang akong makahanap ng trabaho kasi gusto ko lang magkasilbi sa bahay. Ayoko rin kasi maging pabigat, so naghahanap ako nun. Meron akong kaibigan na nagsabi sa akin, wala akong idea. As in, wala akong background sa pagiging writer. So, sinabi niya lang sa akin na, gusto mong maging writer? Kasi nakita niya ako, nakasalamuha niya ako. So, alam niya na meron akong humor. So, sabi niya, tara, For comedy na dito, Oo, writer for comedy. Oo. So, yun, pumunta ako sa isang opisina, nag-apply ako. Pinagsulat na muna ako ng parang mga jokes, ganyan. Tapos sabi, nagustuhan naman daw yung mga ginawa ko. May Pumunta ako sa isang potential. opisina. Sino ang boss mo nun? Maayos na boss. Yeah. Maayos na boss. Hindi masasabi. Ang mukha ba niya ay mahaba? O... Wag mo nang dating sa ganun. Kasi baka banggitin ko yung pangalan, mayayari din ako. Pero Yung nasa collections. multimedia company noon. So, nandun ako, parang nabuksan yung yung sarili ko sa production. Pag wala kaming ginagawa, kung wala kaming sinusulat, minsan nagiging PA ako, o clapper, ganyan, o humawak din ako ng camera paunti-unti. So, All around ang atake. kasi kulang din kami nun. So, pagka kulang kayo, di ba sa isang Kung saan opisina, ka pag kulang ka, kailangan. kung saan ka kailangan doon. So, Wala na. na-expose ako sa production nung mga panahon bago ako maging full-time comedian. Ayun. Perfect. So, yung mga panahon na yun, hindi rin parang mga 12,000 lang yung mga, yung ano ko nun, so, isang buwan, so 6,000 kinsenas. 6'6". Parang ganon. Na pagkakasya ko pa naman nun, kasi nung mga panahon nun, hindi pa ganon kamamahal yung bilihin. So, yung 12,000, kasya pa yun kung ikaw ay binata. So, mahirap pa yun na parang pambuhay ng pamilya. Kaya yun, medyo nakatikim na lang din ako ng kasaganahan ng konti nung nag full-time comedian na ako.
Talaga. So papunta ka pala talaga doon sa world ng comedy scene. O kaya lang titiisin mo yun kasi nung mga panahon nun, wala kang kikitain. As in yung For the love talaga. for the love talaga, Oo. yung paggawa ng material, pagpa-practice, lahat yun gastos mo. So pagpunta sa open mic, gastos mo, pagkain mo doon, kung ano pang gagastusin mo. Parang matagal muna yung aantayin mo o Gaano yung katagal? titiisin mo. Siguro nung Bago ka kumuha ng unang sahod mo. nung unang sahod ko, nagkaroon na lang ako kasi 2013 ako nag-start. So after 2 years, nakasali ako dun sa Funny One. Yun, medyo nagkaroon na ng konti. Nakabayad kasi ako ng utang noon. yung kinita ko na 80,000, yung kalahati nun halos, binangbayad ko ng utang. Uy, ang sarap sa feeling, no? Ang sarap sa Na feeling. wala kang utang. Oo, talagang gusto ko magbasag eh. Kasi hindi. Ay, nagkautang. Nagkautang ulit. Ay, kaya ko nang bayaran na kahit papaano yan, di ba? Walang deposito yan, di ba? Oo. Break all the eggs. Oo, at least medyo nakakain na ng konti. Meron pa nga nun dati, natatandaan ko yun, nung nag-oopisina ako nun, kailangan mo magtipid-tipid, lagi namin kinakainan si Manang Betchin. Si Manang Betchin? Betchin. Betchin? Oo, si Manang Betchin. Kasi Puro every time na Betchin. pag kumakain kami doon, Aantok talagang eh. nakakatulog kami sa opisina. Hindi ba Nakakatulog kami delikado yon Kuya Nong? Hindi ko alam pero wala kaming choice. Wala pa kaming pera. Pero pagka nagkakasahod, kasi di ba ugali natin pag sumahod tayo, kain tayo masarap. Dahil Yeah. kami kumakain na masarap doon. Kung saan yung pinaka masarap na maranasan ko man lang. Kasi kumikita na ako at least 12,000 pero sarili ko ng pera. Hindi na ako pabigat. De kaya pagka kunyari may gusto kong kainin o may pero hindi masyadong magarbo. So yung mga panahon na noon, siguro nag-start ako noon, mga ilang taon din ako dun sa opisina eh. Siguro sabihin natin 4-5 taon din ako sa opisina. Tagal din. Bago ako mag-transition sa comedy. So iniwanan ko na yun kasi ang nangyayari, magsasara na yung opisina. Ganun din, na-redundant din kami. Nagsara na yung opisina. Ngayon, ang panghahawakan ko na lang yung comedy. Yun na lang yung pinakahuling baraha ko na lang. So yun, dahil sinuwerte, nagtuloy-tuloy. At dahil Petsa de Peligro po ang nasa backdrop natin, sayang naman yung Ay, effort. may backdrop pala tayo. Kung hindi natin itatanong kung ano ang mga Petsa de Peligro moments nyo. So mauna ka, Kuya James. Yung sa amin nun, ako, kasi nag-IT ako, di ba? 2008 ako graduate ng computer science sa UST. Tapos, nakahanap kagad ako ng trabaho sa Globe. Tapos, ang unang sahod ko po na medyo malaki. 30K. Wow. Nung time na yun, 2008, malaki. Uy, malaki na yun. Yun ang Malaki na. pinakamalaking sahod nung time na yun. Yung cum laude namin, 12K lang. Sabi ko, cum laude pa mo. Ano ba? Sana inapakan mo. Ano ba yan? Aral-aral ka pa, yan lang. Sabi niya, kamusta ka dyan sa baba? So lumaki pala ulo mo nung time na yun. Hindi naman. Sa utak ko lang lahat yun. Pero nung nakita ko yung 30K, parang Ang yabang mo na. first time ko makahawak ng ganong klaseng pera kasi lang kami nun eh, yung nanay ko nun tsaka tatay ko. Ala-allowance. Nag-college ako, nag-quit na sila sa work nila. Kasi nag-Saudi yung tatay ko, OFW, tapos nanay ko, nag-pastry sa Manila Peninsula. Kaso nag-retire na sila nung pagpasok ko ng first year college. So, pinapaaral ako ng savings nila noon. Kaya medyo tipid-tipid din talaga nung nasa UST ako noon. Pero ang baon ko noon, nasa 250. Apakayabang mo ang naman. Ano ba? Ba't mo pa kailangan i-flex? Napakayabang naman yung may 50 pa. Kaya nga, may itusal Sorry, baby. pa. Kailangan pa maganap ng 50 ng nanay niya lagi. Hindi ako papasok 200 lang to! 300 o 200? Nag-beat halfway pa sila eh, no? Mga 300, 250. Sige. Naghagil Sige, pa. sige. Tatawaran araw-araw. 280. Oh. No, No, 250. And then, So, pero kasi commute ako noon Parañaque to Espanya every day. parang niya ako to Espanya. Medyo malayo din. Oo, yun, 50 pesos na ang Pamasahe mo. FX noon. Mm. So, ubus ka agad yung 150 sa Oo. pamasahe pa lang. So, 100 na lang natitira sa akin para pang bili ng mga fine dining. Diba? Eh, di ba abot yun? Filet mignon. Huwag kayong lolo-loko. Ate, isa kang filet mignon. Eto Ano yun? 100. Lumayas ka, mainit ulo ko. Wala pa akong benta. Appetizer, steak o. Hinihiwa mo yung sticker. Pero nung time na yun,
since galing sa, nung nakakapasok ako sa group, 30K, ang laking pera sa akin nun. Parang papatak na 11K per quincenas yung nakukuha ko nun. Humiwalay ka nun Hindi. after? Hindi. Pero kasi breadwinner nga ako. So, kailangan, Kailangan lagi i-mention. Kailangan. Na hindi bread- kasi may kapansanan yung parents ko. So, kailangan nandun lang din ako sa bahay. So, hindi naman pwedeng humiwalay. So, nung nagbibigay ako, ang binibigay ko sa kanila nun, around... 250 din. You get what you deserve. o mag-USD kayo. Pagkasyahin nyo nga yan. O, di ba? Pagbalik sa bahay, pamasahe pa lang. Ubus na. Diba? Mag-fine dining kayo. Nung nagbibigay ako around 10K yata ang binibigay ko. Per month. 8 to Wow. 10K, parang ganyan. Per month. Yes. So, magwaldas Ah, kayo. baguhin yung buhay nyo. Dito sa 10K per month. Oo. Tapos, ganun pala yun. Kapag, totoo pala yung sinasabi nila na kapag humawa ka ng pera, palaki ng palaki yung pera mo. Palaki ng palaki gastos. lifestyle mo. Bumili kasi akong kotse. Mga decision mo So, din. bumili ka ng kotse, gano'ng katagal 2010. after mo ma-hire dun sa... 2 years naman. 2 Ah. years. Pero bago yon, yung lifestyle din naman namin, kasi napasama ako sa mga barkadang gusto rin kumakain sa labas. Every Friday kumakain kami ng steak, Powerful, no? tender bobs, Mabigat na ganun, kain. Shangri-La lagi. Yung 2 years na yun, bago ako bumiling kotse, medyo mga magastos. Tapos, nung nakaipon-ipon ako, kumuha ako ng kotse, doon nagsimula yung Petsa de Peligro ko. Doon na ako nag-Excel sheet kasi 9,500 yung monthly doon sa Doon mo kotse. nagamit pagiging IT mo, no? Sabi ko, yung 11K na nakukuha ko per quincenas, yung isang 9K na yun, 2K na lang matitira sa quincenas na yun. Kaya doon ako nag-compute ano yung mga pwede kong tanggalin. Ang tinanggal ko yung mga Friday night out, yung mga ganyan. So, para lang makasave ako. Tapos, sa office namin, pwede kaming magkaroon ng OT. May OT yun. Ano yun, Anli? Only OT. So, ang ginagawa ko, Saturday, Sunday, Pinapasok mo. nagbo-volunteer ako mag-shift. Tapos, 24 hours yun. 24 hours ko yung ano. Pero wala naman kasi Buti buhay ka pa. Tinutulog ko rin naman yun. Nanggugulang ka lang talaga. Oo, ano lang yun on call. So, pag may tumawag lang, doon ka lang magkakaroon ng work. Pag tahimik naman ng gabi, okay Hindi naman naman. kailangan. Oo. So, doon, ganun kasi pag nakakaranas ka ng Petsa de Peligro, ang ginagawa ko, humahanap ako ng other source of income para hindi bumaba yung lifestyle ko kasi kayabangan din naman. Nandun ka na eh. Pero Gusto ko magandang yan magandang inspiration yon Mhm. na kailangan ko mag-work hard kasi ayaw kong bumaba yung pamumuhay ko. May inspire mga kapwa mo mayayabang. Oo. Pero may mga times na nagbaon na ako. Yung hindi mo For na the tipid talaga. Budget. talaga. Oo. So, yung nanay ko, very supportive naman. Binabaunan din ako. So, siya yung nagluluto ng mga binabaon ko. Kaso ang lamig na nga lang sa office pagdating. May isang beses pa yung baunan ko, hindi ko alam may daga. Sabi Patay din na ng tiyaga, okay pa naman. Patay na yung daga. Share. Patay na yung daga. Nasama lang sa work. Oo, sabi ko dun sa office, ba't parang baho naman dito sa office, hindi man naglilinis. Ako pala yung nagdala. Kumain ako ng lunch. Nalaman ko lang na may patay na daga nung pag-uwi ko. Nasaan yung patay na daga? Nasa may baunan mismo. Sa parang lalagyan. Wala naman dun sa... Sa Pagkain. mismo. Oo. Diyos ko. Baka gusto lang sumama. Kaya pala na. But anyway, Hindi alam ni James na yung daga na yun yung nagluto. Ratatouille. Yung pala. Si Remy. Oo. Remy ba pangalan? Namatay na lang siya doon na Oo. gusto sana niya magpasalamat. Huling luto niya na sana yun. Hindi niya inabot. Kasi May dinadaganan chef ka pala. But anyway, since we're already talking about the Petsa de Peligro, and feeling ko naman, ito rich kid to eh. Talaga? May piano sila sa bahay eh. Kami rin. Meron kami. Anong piano nyo? Yung grand, piano? yung Oo. kailangan yung bigat ng kamay mo, yun din yung Tunog. lakas nung tunog. Yung daliri niya may daga eh. So sobrang hammered tawag dun, di ba? But, lalo na tayo, mga galing sa corporate world, ano yung pinaka parang lowest point when it comes to Petsa de Peligro na na-experience mo before na parang, ayoko na balikan to, ganyan-ganyan. Kuya no? Parang siguro wala kaming Traffic ka. Sabay-sabay. Sorry. Ayan na, may signal na. So,
nagsabay-sabay yun. Natanggal yun. Na-redundant ako sa work. Tapos, may kailangang, parang, meron akong partner noon. Tapos, manganganak siya. Kaso wala kaming pang bayad ng ospital. So, yung pinaka-lowest point, kasi alam Ano ko, unahin mo? saan ako kukuha? Meron na ata akong pera sa bangko na parang siguro hindi siya sapat. Meron naman akong itabi, pero hindi siya sapat. So, parang nandun ako sa part na Bawal daw magmura. Tandal din alawan niya nga eh. hindi kasi bumabalik yung feelings ko eh. You're reliving the moment. Oo, nandun ako sa part na kung nasan ako, ngayon na-imagine ako kung nasan ako, kung saan ako nung problema. Pero buti syempre nandun naman yung family mo para sumalo. Pero parang kung nandun ka sa sitwasyon na yun at wala yung pamilya mo, Nakakabaliw. makakagawa ka talaga ng something na hindi mo gusto eh. Like parang siguro kung baka nang scam ka or parang ng hold up kung ganun, parang darating ka sa part na ganun kasi kailangan mong gumawa ng paraan. Pwede ka naman manghiram, baka yun yung pinakauna. Pero kung wala kang mahihiraman, baka dumating ka sa point na talagang makakagawa ka ng Kapit sa masama. patalim. Kasi ang wala atake. wala kang mapuntahan eh. So yung bumabalik sa akin yung part na yon, dun ko naiisip na mag-ipon ngayon. Kasi ayoko nang dumating ulit yung Wala kang mahugot. wala kang mahugot. Oo, Yung mm-mm. meron ka man mahugot pero kulang. So ayaw mo rin naman na pumunta sa part na magiging masama ka para lang mapunan mo yung mga kailangan pangangailangan. pangangailangan. So ang ginawa ko ngayon, yun, medyo parang nandun ako sa part na medyo traumatic siya. Kaya ayoko nang dumating sa part na yun. So paano mo siya nagawa ng paraan? Patong-patong na nga ang gastos, dadagdag pa tong transfer fees. Ay, pero wag kang mag-alala. Kaya mong diskartehan yan. With UD's InstaPay transfers, kaya mo mag-send ng funds for free with no limits. Kaya kahit magpadala ka kay nanay, kay jowa, o sa tropang merong budget, walang dagdag fee bukod sa perang ipapadala mo. Basta galing sa UD Save, kaya mong mag-transfer for free with no limits via InstaPay. Kaya mag-download na ng UD app at mag-sign up for an account today. Ayun, yung sinabi ko yung funny one. So ang tawag dito, nakahiram ako ng pera. Mm-mm. Yung part na naiwan na yon, so parang mga 2 years din yung utang na yon bago ako nakabayad nung yung napanalunan ko dun sa funny one. So yun, medyo nakagaang na sa akin yun. At simula nung nagkaroon na ako ng pera, hindi na siya naubos ulit. Ay, Natuto bongga. na ako doon. Mm. Doon na ako natuto. Parang malaking sa akin yun. Malaking aral. Aral. Yung moment na yun na ayoko na talagang dumating sa part na yun. Ikaw, Kuya James, Yeah. meron ka bang parang sobrang traumatic experience when Lowest it comes to your Peche de Peligro? Well, can I just say, nakakatuwa ang mga kwentong kahirapan. Anong klaseng kahirapan yan? Anong klaseng kahirapan naman yan? Thankfully, walang nangyayari sa akin ganun. Parang, doon ko lang na-realize na ang galing palang mag-ipon ng nanay ko. Kahit nung time na nag-retire na sila, yung parang diretso pa rin yung, hindi na-cushion nila yung blow ng pagiging walang trabaho. Parang hindi umabot sa amin. Na-foresee nila. Oo, parang hindi nila pinaparamdam na mahirap tayo, ganyan. Kasi simula pa pagkabata, sinanay naman ako ng nanay ko na kuripot siya. Mm. So, lahat ng mga, hindi ako nabibili ng laruan, mga ganong klase. So, na-realize ko lang nung after kong gumraduate na okay pala yung ganong klaseng characteristics kasi lagi siyang napupunan or na parang ginagamit sa kanya na lait yung pagiging kuripot. Mm-mm. Tapos doon ko lang na-realize na
Pero kayo yung Traits nakinabang. pala siya. Oo, Mm. na parang sa panahon ng kailangan mo na ng pera, may mahuhugot ka. Yun, ipon or pension or both? Ipon. Ah, ipon. Ipon. Pero maliit lang naman kasi ang pensyon sa Pilipinas. Hindi Oo, mo oo, pwedeng... oo, oo. Hindi mo rin pwedeng... Usahan. So, yung ipon talaga na kuha niya, nakapagpaaral sa akin sa college. Tapos kahit yung mga miscellaneous, yung mga kailangan sa school, nagagawa. Pag kung kailangan ko ng laptop, magpapabili ako ng laptop. Walang problema. Doon ko nga na-realize na okay pala mag-ipon. Okay pala maging kuripot. Hindi naman pala masama ang pagiging kuripot. Totoo pala yung pag may hinugot, may madudukot. Tama ba Ay, yun? pero Ay, hindi, pag may- nagugot yun. Pareho yun eh. Ay, sorry. Pag may... Nakakupit ka na. Ano ang tawag doon? Pag may- isinuksok, may mahuhugot. Ah, Oo. So, Hugot kung hugot. Parang magnanakaw ka. Parang snatcher ka na nun. Hindi pala iba. doble yung nakuha mo ah. Mali! Mali! Dahil nga siguro sa characteristics din ng nanay ko, nadala ko yung pagiging Na-adapt mo. maipunin niya. So ngayon, maipunin kang. Maipunin pa rin ako. So alam Pautang. ko, Ngayon pala papunta yung Doon pala. so parang pagka may mga klaseng ganun, mag-a-adjust ako. Tapos makakaipon ako. So babalik lang ako ulit sa pag-iipon. So may time lang na huhugot ako doon sa inipon ko, pero pag naka-adjust na ako, ibabalik ko ulit yun. Palit Ganun. agad. Which is ng work. dapat naman talaga. Oo, ganun yung mindset ko. Kaya siguro, hindi ako nakakaranas talaga nung klase ng mga kailangan mangutang, yung mga klaseng ganun. Yung mga kapit sa patalim moments. Mga kapeligro, syempre, alam naman natin na minsan kahit gustong-gusto nating mag-ipon, mahirap talaga simulan. Mhm. Pero paano kung ang savings mo may bonus pa? Ay, sa Union Digital Bank, pwede kang kumita ng hanggang 1,000 pesos cashback kapag nag-maintain ka ng ipon sa iyong UD Save account. At gantong kasimple lang yan, i-download lang ang Union Bank app, mag-open ng account at mag-maintain ng at least 1,000 pesos average daily balance. Uy, mas malaki ang ipon mo, mas malaki rin syempre ang reward na pwede mong makuha. For the full mechanics, visit Union Digital Bank on Facebook. Kaya naman, kung gusto mong gawing mas rewarding ang pag-ipon mo, i-check out na ang The Union Digital Bank app today. And promo runs until March 31, 2026. Yun. Anyway, mabalik tayo sa natin sa current careers natin. Syempre, we all started sa kung anong ginagawa natin ngayon. Pero nung mga umpisa ba, how was it the transition when it comes to your monetary situation from corporate world to your comedic scene now? Ngayon kasi medyo Paldo. hindi naman paldo pero marunong ka nang humawak ng pera. Natuto Ganun. na. Matatansya mo na kung ito ba'y Sustainable. oo o Mhm. hindi, or parang hangga't meron syempre banat ka rin ganyan, Mm. dahil alam niyo na syempre pag ikaw ay entertainer, hindi naman lahat ng pasok ng pera ay masagana. Mm-mm. So hangga't meron, banat ka, ipon, at ang maganda doon, na-enjoy mo na rin yung kinikita mo. Kasi kasama yun 'di ba? Yung ang hirap-hirap ng trabaho natin, nagpupuyat tayo, tapos minsan may kasabay pa, minsan kasabay ng birthday mo yung trabaho, pero tatrabahuhin mo pa rin kasi minsan wala. That's what you do now. Oo. Mahirap yun, mahirap. Ang sarap noon, yung gusto ko yun, nagtatrabaho ko ng nag-work. Kasi para siya Nagtatrabaho ka ng Nag-work. Paano Nag-work nangyari yun? birthday, number Paano two. nangyari? nag-work Nag-e-enjoy. ako pag birthday ko. Anong Kasi perks? parang feeling ko blessing siya. Parang parang pwede mo naman na ding ipahinga yan pero dahil nga minsan Parang lang naging naman, ritual mo na yon. Oo, parang nagtatrabaho ako kasama yung mga katrabaho, nagbe-birthday ako kasama yung mga katrabaho ko. And nagbibigay na lang din ako ng araw para din ma-celebrate yung birthday ko with family or friends, gano'n. Nare-realize ko yung sinabi niya na kasi pagka nanonood ako lagi ng ASAP or Magandang Buhay. Yung may birthday show. Oo, di ba yung... naman? Di ba? May pa May pa-cake. may Oo. Tapos ang daming Si cake. Tita Lahat, Pinky, Si Tita no? Pinky Fernandez.
may Pinky. caricature. Oo. Tapos kung gaano karami yung letters ng pangalan mo, ganun karami yung Oo, cake. Yes. tapos layer-layer pa Oo. yan. Lahat pa ng sponsor mo, kanya-kanyang paandar ng Nandun. Tapos walang lasa. Hindi, joke lang. Joke lang. Tapos styro lang. Unsweetened Styro kasi. lang yung base. Styro lang yun. Styro lang Oo. yun. Unsweetened, oh. I have a follow-up question. Would you say na may pera ba agad? Siyempre, may mga manonood tayo na looking for or Same thinking na of going into the comedic scene. Oo. Masasabi nyo ba na pagpasok nyo, Gina agad yan? Paldo na ba agad yan? Hindi naman agad-agad. Mm. Talagang gagapangin mo rin yung trabaho para dumating ka rin sa part na nababayaran ka na rin ng gusto mong bayad para sa'yo. Kasi yung Mm. nababayaran ka ng tama, kasama naman yun eh. Pero yung gusto mong bayad na gusto mo talaga, matagal na proseso pa yun. So kailangan mo rin na nag-i-invest ka rin na kailangan gumaling ka rin, maging professional ka, Mm. madaling kausap. Yun yung mga dapat mong daanan sa journey mo para magkaroon na masasabi mo na rin na, uy, medyo lumalaki-laki na ng konti o nadadagdagan na ng konti o dumadami na yung work mo, ganun. So, ano lang naman, parang tiis lang muna. Mm. Lagi naman kasama yung pagtitiis at tsaka napapakinabangan mo lahat ng mga tiniis mo nun sa ngayon. Kasi ngayon, medyo mas magaang na yung titiisin mo ng konti. Nakapag-adjust. Nakapag-adjust ka na ng konti. Ngayon, medyo parang kailangan mong mapagdaanan yung mga ibang bagay at madadala mo dito para din masabi mo sa sarili mo na, uy, medyo nakaangat na ako ng konti. Nagpo-produce ka ba ng shows, kuya? Sa comedy, yung mga comedy shows? Kasi kasama na ata yung pagpo-produce mo ng sa atin, di ba? Parang Mm. kung gusto mong mag-show, nasa sayo naman kung ano yung gusto mong maging laman ng show mo. Walang problema sa balik ng money. Yung in-invest mo sa show. Oo. Sa amin naman, wala ka naman masyadong nilalabas na pera. Talagang, hindi, ang nilalabas mo lang nun is yung mga pamasahe mo papunta dun sa open mic, papunta dun sa mga shows. Pero yung mga naglalabas ka ng pera dun sa mismong event, wala. Yun ang kagandahan dun sa Comedy Manila. Kasi sila na yung nagpo-provide ng mga kailangan mo. Magkakaroon ka na lang ng show. Yun din ang kagandahan dun sa kinagis na namin, yung production, yung pagpo-produce, hindi lang itinuturo sa yung comedy, yung pagsusulat, pati yung pagpo-produce ng sarili mong show para Oo. stand alone ka. Hindi ka tali sa kahit kung sinong yung kailangan mong sumipsip sa mga producer. Ma'am, sabaw po, sana po magkaroon po ako ng show kasama po. Pero kung wala ka, kunyari, wala ka ngayong mag-show ka. Kaya mo nang tumayo. Kaya mo. You Kaya mo. can produce. Kapag ako nga tinatanong Organize. kung kailan ang show mo, ganyan, sabi ko, hindi ko rin masabi kasi kung kailan kailangan ko lang ng pera. Kung kailangan may bayarin, ganun. Pag may Nagiging bayarin ganun na na. siya. Kung kailangan mo kung kailangan mo ng pera, mag-show ka. Ganun. Pero yung klaseng ganyang estado, hindi mo naman ma-achieve ka agad yan overnight. Kasi ako nung It's a time na process. nag-juggle ako ng day job tsaka stand-up, ang dami kong tinry para lang makaalis sa day job. Nag-business ako, yung buko station. So, sino nga yung supplier? Sino nga yung supplier ng Supplier niya yung competitor niya sa Oo, labas. yung kariton na mas mura. Rebranding. Rebranding lang ang Oo, atake. sasalig ko lang nirerepack ko lang kung ano yung meron siya eh. Nahuli pa na hindi malinis yung lalagyan. Parang umorder ng NFA, tapos iniba lang yung packaging. Nilagyan mo sinandome. Oo. Lagay mo lang sa packaging, mas mahal na yung nasa bukuhan sa labas. But I have a question. Feeling ko naman, you guys are one of those people na successful, let's say na when it comes to the comedy scene. Grabe So, Oo. di ba parang sira, di ba? Nakakainis ka. Kailan nyo nasabi na I am now a successful comedian? I made it now as a comedian. So far? June 13. Wow! Sobrang isang! Sobrang isang! Dear Diary. Experience lang sasabihin mo, hindi yung date. Ay, di ba? Kailan kasi nakalagay? Sorry. Nung after pandemic, doon ko na, kasi nung before pandemic, kapag nag-show kami, lagi kaming full force. Kailangan laging nandyan yung kompletong lineup, lahat ng mga
sila Red, sila Alex Calya, kasama namin doon. Tapos, madalas, ang pinupuntahan lang na si Alex. Kasi siya yung pinaka-visible noon sa nung time na yun. After nung pandemic, doon ko lang nakita na, kahit hindi ako masyadong mag-post ng poster ko, nasusold out yung show. Pumupunta. May sariling name ka na. Oo, parang hindi na siya ganun kahirap mag-promote. Parang padaanin mo lang, alam mo na merong manonood. Parang ang nagiging problema mo na lang is kailangan magsulat ka lang ng fresh material. Tapos, yun, hindi ko naman siya tinitake for granted kasi kailangan mo rin palang talagang, ano yun. Ang unang sahod ko nung nag-comedian ako, 100 pesos. Ano yun, per show? Saan galing? For show. Ticketed show. Kasi Divided dalawa lang by. nanood eh. Divided by. Oo. Tapos ang ticket pa namin nun, 150. 150 lang ang entrance nun. Tapos manonood. Tapos yung iba pa, parang 3 lang yung nanood nun o 2. Pero libre pagkain nyo. Libre naman ng pagkain. Parang wala lang sa menu. Anong ang tawag doon? Yung wala sa Oo. menu? Band meal. Band meal. Kanin baboy. Pag band meal kasi Binaboy na. wala sa menu eh. Ano tawag dito? Pinaglutuan ka ng chef. pinaglutuan ka sa Kung ano lang kasinalis ang mo. natirang makasangka. Manager's ganun. choice. Oo. Manager's choice. Oh, Chef's recommendation. Wow, chef's recommendation pala yung ulo ng galunggong. Ulo ng galunggong na nasa miswa. Yun, yung mga klaseng ganun, hindi mo siya, ang nakakatuwa lang kasi sa comedy, hindi mo siya mapapansin na naghihirap ka. Kasi nakakatawa. Kasi Nagagamit masaya. niya. Wala na akong kuryente. Oo. Ganun yung atake. Material ito pag ano. Sabi nga ni GB nun, ang bawi namin sa universe, kahit anong iba to sa amin na kamalasan, pwede namin siyang gawing Joke. katatawanan. So yung katatawanan na yun yung baon mo para kumita ka ng pera. So, yung ideas lang, nakakatuwa eh. Kasi mapapalook ba ka eh. Idea lang siya. Sinulat ko lang siya sa papel or sa tissue. Tapos ngayon, may balik na pera. Turn your pain into Oo. power. Anyway, meron tayong segment nga pala dito sa Pecho de Peligro na. Intro pa lang ba yun? Oo. Nandito tayo sa phase 1. Sa ang ating kapiligro questions. Okay, so number 1 from @kelabubu. Boss, may situation ako. Kapag lumalabas ako with friends, parang napapadagdag lagi ang gastos. Minsan, nahihiya na rin akong tumanggi. Paano nyo inahandle yung ganitong peer pressure pagdating sa pera? Ano ka? Yung kay Nonong. Hindi, ano siya, tawag dito. I-FO mo. Social climber ka kasi. Totoo yan. Ha? Kasi Hindi natin kasalanan mo yan. aawayin yung ate. Hindi ba awayin? Kasi bakit kasi Pwede sumasabay? advice na. Bakit ka sumasabay? Kasi sumasabay siya kaya napapadagdag ang gastos. Eh kung ano naman kung alam mo naman kung hanggang magkano lang ang ceiling mo, pwede ka naman tumanggi, 'di ba? Pwede ka naman tumanggi. Wag Or mo- sasama ka, water lang ang bilhin mo. Water ka lang, tsaka biogesic. Napanood mo na sa Ano? mga comedy yan, di ba? Diba? Pag walang, bigyan mo ako ng tubig tsaka biogesic. May Di ba may tutulak. ganun yun Di ba? Yung pag, Nasa Wolfgangs kayo, no? Oo. Anong order mo? Hindi, Water tsaka kasi biogesic. ano yan, problema Medium ng iba. rare. Hindi, medium rare na biogesic. Oo. No? Hindi, problema ng iba. Totoo yan yung problema. It happens. Ang daming It happens. nagiging ganyan. Nasa sayo naman din yan. Kung hindi mo maiwasan, maghanap ka pa ng iba pang racket para matustusan yung gusto mong gawin sa buhay. Naasar ako sa'yo. Alam mo, Tubig ka muna. Ay, hindi itong nag-comment na to, kung matino kang tao. Dahil alam mo naman yung problema, Oo. bakit ka pa nag-message dito? Hindi, kung matino yung mga kaibigan mo, kung friends mo talaga sila, kung true friends mo talaga sila, maiintindihan nila yung sitwasyon Na mo. wala kang budget. Oo, kaya hindi ka na, aalisin ka na sa group chat. Pero let's give the friends the benefit of the doubt. Baka naman kasi akala ng friends mo okay ka lang. Kasi Oo. lagi ka namang nandyan. Sumasama. Oo. Lagi ka namang At saka let's just not overcomplicate things. Hindi mo kaya. Let's just say no. I can't make it tonight. Mm. Bakit ganun? Maging transparent ka, hindi mo ganun kamahal yung sarili mo. Oo. Sabi Hindi, niya, Tumingin ka sa May salamin. counseling. Patinginin mo sa salamin. Ikaw, Tito boy! tandaan mo ang mga salitang ito. Tanga ka! nahingi nga advice Ay, hindi. eh. Ay, Ano ka? hindi, sabihin mo sa kaibigan mo wala kang budget.
meron isa dyan na gusto ka nilang makasama at sila na ang magpo-provide. Ay, totoo sa ano. yan. Hindi, may ganon. May ganon. Another question from Jasper Neo. Totoo ba na mas mahirap kumita sa creative industry sa Pilipinas? Ano ang advice ninyo sa gustong pumasok sa comedy or content creation? Kuya James. Yung sinabi ni Nonong kanina, kailangan kong papasukin mo yan, hindi dahil alam mong malaki ang kita dyan. Pasukin mo yan dahil yun ang gusto mo. At kailangan, pag pinasok mo yan, meaning kapag gusto mo yon, pwede kang tumanggap ng may mga times na wala kang kikitain. So, hindi mo pwede siyang maging source of income. Bread and butter. Agad-agad. Bread and butter mo Mm. sa day one pa lang. So, tanggapin mo na may time na magbebenta ka ng kaluluwa or tsagain mo yung mga puyat days. Hindi ka makakapag-vacation kasama ng mga friends mo dahil kailangan mong gugulan ng panahon tong creative Totoo industry. yan. Hindi lang siya pera investment time, patience, lahat. Maraming sakripisyo, marami kang mga birthdays na mga special occasion na hindi mapupuntahan dahil kumbaga yung commitment mo sa trabaho ay nandun. So kailangan mo ring tiisin. Ang creative industry kasi hindi siya day one magaling ka kagad eh. Kailangan bunuin mo yung mga araw. Repetition siya eh. Gagawin mo siya na gagawin hanggang hinihinga mo na siya. Yun na yung parang it's like breathing to you na lang sa Oo. sobrang dali. Yung next natin, Mima. Okay, last Hello, question Chaka. naman. Ito, mahaba-haba, ang dami niyang time magsulat. Hello, Chaka at mga kapeligro. May situation ako. Ang dami kong racket. May mga sideline at extra projects halos every month. Kaya parang okay naman yung kita ko. Pero pagdating ng katapusan ng buwan, kapag tinitingnan ko na yung pera ko, parang wala pa rin akong naiipon. May advice po ba kayo para sa mga taong ganito ang situation? Yung maraming pinagkakaabalahan at income streams pero parang hindi pa rin makaipon. Parang flip top. Papapadudot naman ang tao. Tahan, si dramatic. ang problema kasi sa'yo mayabang. Oo ba? Pare-parehas sinasabi. Inunahan mo ng yabang mo eh. Oo. Ilista mo yung Bakit ba mga... napakainit ang ulo ng mga guests natin kayo? ngayon? Ikaw yung nagsulat nung una, no? Yung sumasama sa mga friends. Oo, tingnan mo. Wala ka tuloy naiipon. Kasalanan mo yan. Maglista mo yung mga gastusin mo sa bahay. Tapos pag nilista mo na, i-identify mo kung ano yung pwede mong alisin. O yung mga night outs mo, yung mga bili mo ng mga hobbies na sinasabi mo sa sarili mong you deserve it. Baka naman you don't really deserve it. Oo. Mag-ipon ka! Oo. Alisin mo. Kung dumating sa punto na nailista mo na lahat at yan lahat yun ay essentials, kailangan mo pa ng isa Another pang income. racket. Oo, source of Tsaka income. sa'yo nagaling na kung rumarakit ka, marami. May Mm-mm. dumarating, marami. Kasalanan mo. Hindi ka nag-iipon. Ang kulit mo, kukurutin kita sa mata. Oo. Hanggat meron, ipunin mo lang ng ipunin para Oo. pagdating nung time na walang dumating, meron kang huhugutin at pag may dumating ulit, ibalik mo yung binigay Yung sa'yo. nahugot Yung mo. hinahugot mo. Okay. Or maganda yung pwedeng, yung mga sinasabi nila na ihiwalay, magdalaw, parang gano'n, yung dalawang, kung meron ka dito, kunyari, ilagay mo to sa, sabihin natin, sa 10% o yung o 5%. sa bangko na to, 50-30-20. sa bangko na to, dito lang lahat. Tapos dito, try mo kung mag-work sa'yo yun. Kung hindi mag-work sa'yo yun, kasalanan mo eh. Oo, ang dali-dali na nga ng mag-budget ngayon. Mamomonitor mo na real time yung galaw ng pera mo. True. Meron kang Union Digital Bank. Naubos na naman ng alkansya mo? Classic Pecho de Peligro moment. Pero baka di mo lang natututukan ang ipon mo. With Union Digital's UD Save account, kaya mong mag-ipon habang kumikita. Parang alkansya lang. Pero dito, may tubo. With UD, kaya mo nang hindi mag-worry kung wala pang sweldo. Kasi yung ipon mo, may dagdag ng kita. Kaya mag-download na ng UD app at mag-sign up for an account today. Tsaka di ba, kunyari yung galaw ng pera, as much as possible, gawin mong digital lahat.
para alam mo yung takbo ng pera mo, transparent. Actually, Nakikita mo. Kayo ba, digital na kayo now? Or Oo, ipon-ipon lahat. sa wallet, sa Hindi, Alcantara? mahirap kasi pag physical na pera ang hawak mo. Pag physical na pera, feeling mo Ang ubos na bilis. agad kahit hindi mo pa ginagastos. oo, pag nabaryahan yan, Wala, parang dire-diretso itatabi mo na. na Parang yun. nagiging loose cash na siya, no? Tsaka grabe yung 1,000 ngayon. Parang 100 pesos na lang. Tsaka hindi nga ako masyadong mahawak din ng Ng kasi cash. ayoko mag-amoy barya yung kamay ko. Eh. Grabe. Kala mo talaga eh, no? At least amoy QR. No. Amoy QR. May QR Amoy code yung QR kamay. code yung kamay. Pag baryahan nga yung 1,000 ko, naghanap na ako kagad ng pulubi. Oo. Mamimigay na Kailangan ko agad. ng ano Kala mo talaga I-dispatch ko na tong pera mo. So, mas alamin kung saan pupunta yung money dumadating. Tapos kung Oo. pwede, try yung mga digital banks natin ngayon. Like Union Digital Bank. Oo, yung mga Meralco, ikabit mo na yan sa Sa kapitbahay. Hindi. I-jumper mo na. Oo, I-jumper mo na. Makakatipid ka. Bumili ka ng maraming extension cords. Hindi yun! Saan ba ikakabit? Mali! Mali. Ikabit mo sa digital app. Okay. Less Para- na effort sa biyahe. Sorry. Mali kami ng advice. Oo. Diba? Alam mo kagad, nasa transactional logs yun. Kung No, matatrack mo. matatrack mo, Oo. ay, nagbayad pala ako, kaya pala wala na akong pera. Hindi katulad nung, ay, naibayad ko pala. Sakto, Kuya James, kasi nabanggit mo, di ba, pag sa digital banks na tayo gumagamit ngayon or mga e-wallets, parang nakikita mo sakto yung nababayad. Wala na yung extra. Wala nang keep the change. Yes. Wala na. Kasi ngayon, sa Union Digital Bank, meron sila only free What? na sa transfers. Grabe, parang hindi na. Grabe Shut up. So yun, kung di nyo alam, since gulat na gulat kayo, Wow. free na yung mga transaction fees sa e-wallet, banks, billing. So, mas tipid pa lalo kasi as is, kung ano yung billing mo, yun lang yung babayaran. At saka Grabe. sakit kasi sa puso din pag nakikita mo yung transfer fee. Diba? Dagdag pa yun. Grabe. Kukunin mo yun? Yung Lagpas maliliit 10 na piso yun, din yun. lumalaki din siya pag tinotal na. Tapos, ayun pa, mas accessible pa ngayon kasi meron na din silang QRPH. What? Access. Grabe. Huwag naman masyadong OA yung gulat. Oo, Tumatayo nagbebenta yung ako. balaw. Kinikilabutan ka? Grabe, binubusgams ako. Ghost ba? Mali! Boost Grabe. Mali. Huling naranasan ko to nung pumunta si Michael Jackson sa Pilipinas. Oh, grabe oh. Ang taas ng grabe oh. Yung nag-chicken skin ka, dahil doon. O yun, so alam nyo na now kung ano pa yung mga makukuha nyo pag nag-download kayo at sumali doon sa app. And let's all pray na forever siya. Oo nga, kasi may mga ibang sige, wala. Katulad ng... Sige. Oh, anyway. Step. Mabalik tayo sa current careers natin, and I think one of the most iconic parts of your Current comedic booming scene, career. current booming career is the Cool Pals. Nung in-start niyo ba yung Cool Pals, did you guys see it as what it is today now? Same lang din nung comedy career namin. Oo. Oo, na wala kaming expectation. Kasi hindi naman namin alam yung podcasting na magbo-boom eh. Nung time na ginawa namin yung Cool Pals, parang gusto lang naman namin i-promote yung live shows namin. Mag-FB live kami, meron mga live shows kami. Initially for promotion lang. For promotion lang. Mm. Tapos sinasamahan lang namin ng banteran, kwentuhan. Kasi magkakaibigan naman talaga kami in real life. Ilang years na ang Cool Pals? 7 years. 7. So sa 7 na yon, ano tingin nyo yung para naging changes now from yung year 1 nyo to ngayon na mag-year 7 na kayo? Ngayon syempre mas tutok kami. Kasi malaki na siya eh. Business Kumpanya na siya. Business na. Madami na ring expectation. Saka may staff na. May staff na. Yun na nga, sabi nga namin, hindi na para sa amin lang yung Cool Pals, para din sa staff na. Kasi syempre may mga pinapaaral din sila, kumakain din sila. Totoo yun, proud kami na mapauwi namin You're si helping. Jomar. Si Jomar kasi siya, OFW. Tapos proud kami na umuwi na siya, nag-work siya sa amin. Talaga. Listener siya Bongga. since day one din. And ayun nga na isa siya sa mga masaya na nag-post pa siya. Nakita ko yung post niya kasi. Qatar pa siya, Oo, na yung gera. May gera Kung sa... nandun siya na. Oo. Tapos ngayon nakita ko yung post niya kasi ayun nga meron kaming recent milestone na 50 million streams. So nakita ko yung growth nung Cool Pals na yun nga sabi niya ay nagko-comment lang siya
Ngayon, nandito na yung Cool Pals. So Listener. fan siya. Oo. Fun talaga siya. So, yung mga nangyayari, mabigat na siya, pero ang maganda doon is Rewarding siya. rewarding siya at pinagdadaanan namin lahat ng ups and downs ng Cool Pals ng grupo kaming As a team pinagdadaanan na lang. yun. Ang nakakatuwa nga kasi ako proud ko na sinasabi na ang Cool Pals ang pinakamatagal na show na napuntahan ko. Kasi yung mga teleserye, sitcom, natatapos siya eh. Pero yung Cool Pals, meron sa akin na parang nasa loob ko na ito pero pwede siyang panghabang buhay. Tayo Ah. magde-decide kung kailan tayo mag-end. Parang gano'n. Yun, parang gano'n, nandun kami. Sana wag lang kami mag-away-away or parang gusto namin na, syempre hindi naman nawawala yung may pagtatalo. Pero syempre, ang maganda is kung paano namin siya ayusin. Ayun, at dahil dun sa pag-aayos na yun, ayun, eto na siya. Oo, kasi hindi madali yung proseso eh. Dahil Mm. iba-iba rin naman kami ng pagkatao. Sa Mm. mga, sa 7 taon na yon, which is mag-aanib na pala kami sa May 30, meron kaming anniversary show sa Oo, sa The The Tent. Oo. So after nito, pupunta kami dun sa Ocular, mag-Ocular kami. Yung pala yung sinasabi niyo mag-o-ocular kayo Oo. kanina. Invited kayo punta kayo sa... Free? Oo, for Oo, free. dapat nandun Parang kayo. sira. Para Basta siyang tayo. circus. Basta tayo. Parang circus, may Mm. booth, may mga May mga parang- sirena? Sige, Titignan maglagay natin. tayo. Oo, Basta ang sure kung namin, may magre-request ngongo. ka, oo. Hindi naman sa circus Something yun that- Hindi eh. namin mabibigay yung sirena mo, pero ngongo, sige. Hindi ko Ngongong naman sirena, gusto mo ngongong sirena? Nyokoy. Hindi ba daing na yun? Tapos nakaganon na. So ganun siya, tumatakbo So ngayon. iba-iba kaming tao. So Mm. tas naging business pa siya. Mm. Doon humihirap yung pagsasamahan namin kasi may kahalo ng pera. May Tapos pera hindi naman na kami involved. nag-aaway sa pera. Pero yung mga suggestions, may mga hindi na gagawang suggestion, may nangigibabaw na suggestion. Minsan, doon mo malalaman yung capacity mo bilang business owner kung kailan ka titiklop at kung kailan ka magpaparaya. Makikipag-meet diba? halfway. Oo, compensate. Oo, kasi naghahalo-halo siya eh. So magkakaibigan kayo, business partner, and medyo mahirap din siyang timplahin. Mm. Syempre nandun din yung pero ang maganda is may willing sa inyong ibaba yung ego. Doon siguro humahaba yung Relationship. pagsasamahan pagka Mm. merong willing sa inyong magbaba ng kanyang guard. At saka the more na yung Girl. guard mo, girl. Naipasok, may callback. I mean, Oo. the more na maraming taong involved, the more na medyo darating talaga or maraming chances na yung differences nyo itetest yung relationship nyo Oo, kapag ganun. natatandaan ko yung sinabi ni isa sa mga nag-guest namin, si Big Boy Cheng, na dapat maging maingat din kami dahil pag napasukan daw kami, ang tawag niya pa nga, ang term niya ay isang singaw. So pagka pumasok daw ang isang singaw sa isang grupo, nasisira yung grupo. So yun yung siguro, sana naman wag mangyari. Pero kasi ang maganda is nagkakaroon muna kami muna, mauuna, pag-uusap. Kami, ang pinaka-importante yung core. Yun yung pinag-uugutan naming yung lima. foundation. So Yung now po, foundation. ano masasabi niyo? Saan papunta yung Cool Pals now? Hindi namin inaano yan eh. Talaga? Ever since, parang naging ganun yung kultura namin. Hindi kami masyadong naglulook Oo, beyond. ito lang tayo, hindi. You're just doing your best today. Oo. Yes. Mas sa present kayo. Kung ano lang yung meron tayo ngayon, masaya Mm. tayo dun sa chemistry ng batuhan. Mas nagiging Mm. tight yung, parang ngayon, 7th year, nagko-connect na yung utak namin eh. Kung ano yung mga binato nito, alam na ng saluhin ni Nonong. Mm. So, yun yung mga klase ng experiences na hindi mo makukuha overnight. Mm. Makukuha mo siya after 7 years pa. Matagal. plus years. At saka kung kahit naman anong planning mo in the future mo, kung lalamya-lamya ka naman sa present mo, wala ring mangyayari. Kumbaga parang, sabi nga nila, di ba, parang do yourself today so your future self will thank you. Oo. Siguro yun yung pinagpapasalamat namin ngayon doon sa mga 2019 self namin na ginawa namin to. Actually. Dahil kung hindi namin ginawa to, baka
flat pa rin yung takbo ng career namin. Totoo. Pero dahil dyan, hindi naman na flat yung career natin ngayon, di ba? Masasabi nyo ba na marami na kayong na-invest now? Ano ba yung mga nabili nyo ng bongga or investment because of the career that you've chose? Yun, Set. yung sa akin yung Chosen. house and lot. Ooh. Parang fix, na ako, kontento na ako kung ano man yung mangyari in the future. Kaya parang after kung mabili yung house and lot and mabayaran siya, kahit maliit man siya, okay lang. Kasi wala na akong iintindihin pa in the future. Secured na. Maaga mong nakuha. Oo. Sa akin naman, ipon. Andun ako sa part na siguro ayokong maging aggressive ngayon. Pero at least meron akong naitabi. Ayoko muna siyang ugain. Parang ganun. Hindi pa ako ready. Pero siguro just in case na meron akong gustong investment is yung bahay nga. Yun yung goal ko. Siguro at least kung mga ilang taon pa. At saka ang ganda rin kasi yung kunyari sabihin mo sa kanya na maikakash mo siya. Kung kaya, 'di ba? Di yun hanggang hindi mo pa na lang, ipon lang muna. Okay. Palaki Tapos- ng palaki yung binibigay ng comedy. Totoo yun. Parang sa tagal kong nagtrabaho, siguro nakapagtrabaho ako sa TV, no? May mga na-invest naman ako din sa sarili ko. Pero parang feeling ko yung Cool Pals yung nagbigay sa akin ng pinakamalaking paycheck. Talaga. Cool Pals. Yung comedy pala. As a whole. Okay. Pero malaking ambag yung Cool Pals. Pero comedy as a whole, yun yung pinakamalaking paycheck ang bigay sa akin. Lalo na ngayon na gustong-gusto nyo pa yung ginagawa nyo. Congrats. Oo, ang saya nun. Isa yun sa mga pinagpapasalamat namin na dumating kami sa part na gusto namin yung ginagawa namin. Katulad nito, katulad nung isa pang podcast namin ni James na sabi namin Fast lane with Bean Fast. Fast Lane with Bean Fast na magaang para sa amin. Kasi yun, tamang tao yung kasama mo and kumbaga yung Sarap nung free-flowing ganon. ng usapan. Kasi nagagawa na namin yun eh. Lagi naman kami magkasama. On and off cam nagagawa nyo nagagawa naman. na namin siya eh. So, maswerte kami sa part na yun na hindi kami kailangan itulak para gawin to. Hindi siya feeling trabaho. Oo. Kasi aminin natin kahit sa creative industry, kahit yung comedy ang gusto mo, may mga ipapagawa sa'yo na hindi mo gusto. Hindi align sa values mo. Which is normal Out sometimes. of your comfort zone na. Oo. Kasi may dalawa yung pagod eh. May pagod na ayaw mo nang gawin kasi pagod ka na. Meron namang pagod na ay, ang sarap nun. Napagod ako doon kasi gusto ko. Productive ka. Productive ka. Totoo. Sarap nun. Tapos, sana may sweldo na, di ba? Guys. Ay, wala pa. Ano to kaliwaan? okay, Bakit kami pa shout Hindi, kasi, out? Arawan yung transfer na lang sa Union Yun yung digital. Oo, yun naman, di ba? So since nararanasan nyo na po yan ngayon at sana magtuloy-tuloy pa, ano kaya yung pwede nyong maiwan na advice? Kaya mo mode on advice sa ating mga kapeligros na for sure yan din yung pangarap mapuntahan din soon. Yung Huwag kang pagiging single. magmadali. Darating din yan. Hayop ka. Ano ba? Yun na, kailangan yun. May pambibigo ba tayo din? Parang hybrid na hybrid yung mga Kailangan yun. Hindi kasi Huwag maraming magmadali. tao ang hindi pasensyoso sa sa success. lalo na Oo. ang ngayong panahon na to dahil ang bilis dumating ng lahat ng mga bagay dahil Mabilis. sa internet. Mm. Pati ba naman yung bank transfer mo? Tinransfer mo ngayon, nandito na kagad sa account ko? Ang galing naman ng unit din Ganon kabilis yun. Ganon kabilis yun. Di ba? Advice nga lang. Diba? Nag-i-spill Wait lang naman sa promotion! Yun, patience lang. Kasi iba-iba tayo ng journey at iba-iba tayo ng skills. Minsan, may mga taong mabilis dumating doon. Minsan, may mga mabagal dumating doon. Pero, wag kang tumingin sa ibang tao. Tumingin ka lang doon sa Sarili mong timeline. Oo. Yes. Kung sino ka kahapon, kung gusgusin ka kahapon, may nakakapagdamit ka na ngayon, achievement yun para sa'yo. Oh. Naiyak ako. Hayop ka. Ikaw kaya Nonong, anong advice Ano? natin? Keep on learning. Ganon. Wag kang Huwag kang Mm. tanga. Hayop Mainit na din ka. yung ulo ng host. Hayop ka. Sorry. Nadamay. Wag kang tanga. Yun, di, totoo yun. Tama, wag kang tanga.
kung maging tanga ka man, may willing kang maging Magbago. magbago, matuto, ganon. Kasi ang dami pa nating kailangan matutunan para mag-survive. Oo, yung skills na comedy, kala mo magko-comedy ka lang, kailangan mo pa rin Mm. palang mag-aral kung paano mag-edit, Yes. Oo. mag-promote ng Mm. social media, aralin mo yung analytics nun, di ba? At syempre, matuto ka rin mag-share. Please, i-share mo rin yung mga, yung mga Good practices. practices para may ma-inspire ka din na tao. Kasi maraming mga pinagdadaanan din yung tao na yun at naiintindihan ko yung mga nagsasabi noon na baka kasi wala rin silang mapaglabasan ng kanilang saloobin kaya nagbe-message sila dito, di ba? So, yun, dapat kung willing to learn ka, willing to teach each other din para at least tulungan, Sama-sama tayong babangon di ba? sa Pecha de De Peligro. peligro. O babagsak. Kayo, bahala kayo. O walang Magkano? aalis. Huwag kayong Walang hayop aalis. at huwag kayong tanga. Yun lang. Yun ang overall na advice Yeah. mo. Yes. Overall lesson. Mm-mm. Ayun lang. Bye-bye. Bye-bye notifications na. Ayun na pala sorry. eh. Okay, Nasabi bawal. na lahat Mauna eh, na no? kami, guys. Okay na yan. Well, anyway, isa sa mga pinaka-importanting bahagi naman talaga ng Pecha de Peligro is yung paalala na kahit ganong kahirapan yan, kaya mo mong pagdaanan yan dahil kaya mo. Kaya mo. Well, pwede Yes. pa doon. Ganun ba yan? Kaya mo. Paano Kaya ba yan? mo. Ganito? Magandang buhay. Buhay. Mali! Mali! So anyway, since we're already talking about your success and all, anong next para kay Kuya James and Kuya Nong? What's there to look forward to when it comes to your careers or to your Sa company na lives? lang siguro. As a company, gusto namin na mas marami pa kaming maipasok na staff. Yung Makatulong kami. makatulong din kami Mm. at makita namin yung mga tamang tao na magtatrabaho para sa amin. Para mas Ah. guminhawa din yung pag-create namin ng content. And syempre, dun marami rin nagsasabi na ano ba yan? Bakit na may Patreon kayo? Bakit kailangan pa namin magbayad para makita yung mga video version? Well, wala kaming papasweldo sa staff namin kung hindi kami manghihingi ng bayad. Hindi Pero, tatakbo. oo, mahirap din kasi sana ma-sponsoran kami ng Union Digital Bank. ang Ano Cool ba? Pals. Oo. Para Parang may nagiging online limos na tayo Kaya dito. nga eh. Next time sila na yung host nyo. Yun, so ayun lang, patuloy pa rin ang paghahanap ng pera Oo. para gini-give back din naman namin doon sa mga listeners at sa You're mga being a deserving. channel. Yun lang ang gusto ko. Gusto ko lang maging siguro Mother Teresa ng mga podcast. Di ba? Ama ng laging saklolo. Yan ang atake nila. Gusto ko pa maging Patreon. Pero when it comes to Cool Pals naman is what is there to look forward to sa Cool Pals? Ay, yung anniversary, syempre, yan laging... Uy, gusto ko manood. Oh, yeah. Laging siguro bago pagpasok pa lang ng taon ay pinaplano na ito ng Cool Pals and yun naman, lagi namang iniisip namin yung mga Cool Pals naman talaga lagi yung bida eh. Laging sabi nga ni James, nakikinig kami sa kanila pera lang dun sa nagre-reklamo sa Patreon. Kasi kung ano naman talaga ang gusto nila is nasusunod naman hanggat kaya naming ibigay. So lahat ng mga pinaplano namin is para din sa pagbabalik kung gaano sila katunay sumuport sa amin and sana magkasama-sama tayo until mga 25 years ng Cool Pals, 30 Wow, years. Oo. Hindi namin alam. Super. Ilang taon na kami nun? Siguro mga 70, baka naka-pampers na kami. Habang Nakaka-catheter na, At no? least pala nyo may brands na lumapit. Kasi hindi Sana. na namin na ma-remember yung mga pinag-uusapan namin. Oo, di ba? Naging topic na natin to sa episode 39. Sabi ko, Oo, ulit diba? na to ah. Totoo. Yun, masaya Kamusta na. naman ng ihi? Oo. Ano na ba baka maintenance mo? Baka usapang maintenance na yung pag-uusapan natin next sa Cool Pals, di ba? Hindi natin masabi. Pero, May 30, May 30? 2026, punta lang kayo sa www.thecoolpals.com. Punta kayo, bili kayong ticket doon. Ang dami mangyayari. Hindi na namin Ang sasabihin. lakas. Oo. May sariling website. Oo, Huwag kayong may lolo-loko. So, yun. Madali lang. IT ka nga pala. Oo.
Biniisik lang ni James yun. Siya yung gumawa ng cold Ah, talaga? Wow. Oo, one day lang. Kaya Madali lang, GoDaddy.com. Lahat na lang ng website, Diba? pinro mo. At dahil season 2 na tayo, syempre hindi mawawala ang ating mga pa-prizes para sa ating mga kapeligro. Yan, kaya naman kung hindi mo pa nafa-follow ang Union Digital Bank, bakit? Mali yun. Hindi. Kung di mo pa kami nafa-follow sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube, i-follow mo na now na at mag-subscribe ka dahil may chance ka magkaroon ng 1,000 pesos. Para sumali, sundan lamang ang steps na ito. Una, hanapin ang pinned post tungkol sa episode na to sa UD Facebook page. Pangalawa, mag-comment ng screenshots bilang proof na naka-follow talaga kayo sa Union Digital Bank social media pages kasi di nyo kami maloloko. At pangatlo, i-comment ang episode keyword. Ang keyword natin for this episode ay Mode on. Yes. Ayan, so simpleng-simple lang yan. Kaya sali na mga kapeligro at good luck. Yeah. Hey! Nakakaloka. Well, anyway, thank you so much. Thank you so much, Kuya Thank James you, and Kuya Chaka. Nong. Thank you. Tsaka. Thank you, Tsaka, guys. Thank you kasi ang lawak nung napag-usapan and yung parang experiences nyo. Pwede yung mga market nung sa gamers, yung mga plan din mag-stand-up comedy, Sa mag-hosting, comedy. or mga yes. nasa corporate pa ngayon na world. So, ayan, pwede nilang makuha yung experiences nyo. Sana may matutunan sila sa inyo. Ba't bigla sumisigaw ka? Wala. Nahahawa na, Hiningan niya. nahahawa na Na-vlog rin. din ako sa Para inyo. siyang matanda Uy, saka rin nag-enjoy eh. ako sa episode na Ako to. din. Masaya din. Nakaka-happy. Thank you. Sana Comedy doble yung world. bayan. Shoutout na lang namin kayo. Ex-deal. Well, anyway, mga kapeligro, maraming salamat. This is again our first episode Yes! sa ating Wow! season 2. More episode. Yes, more season. More Yes, seasons. season At saka mas marami tayong episode this season. Oo Parang nga. nasa 82 episodes Wow! ata. Wow! Na-read yun tayo na 82. Ano to, Walking Dead? Well, again, my name is Poca. And I am Charut. And together we're Chaka. Yan. And watch us next. Watch us next. So, yan, follow nyo din kami sa mga socials namin kung gusto nyo lang. And syempre, yung Union Digital Bank na app, gamitin natin and i-follow din natin pati yung Petsa de Peligro podcast namin. Yes, they're all available on Facebook, YouTube, and Spotify. Yes. Huwag kayong loloko-loko. Bye-bye notifications na. Secured na ang Petsa de Peligro. Tandaan, hindi tayo takot sa due date. May hustle, may racket, may paraan. Kaya mo with Union Digital Bank. Mas kaya mo mag-survive hanggang sweldo. Follow Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan at diskarte stories. This is Petsa de Peligro Podcast.